Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinaglilimpunan siya ng mga napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli, ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kahit kinayawan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanya mga kasama dahil sa dami ng kailang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasusyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-22 na linggo ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong mga pagbasa ay pagtungkol sa pagsunod sa Panginoon. Ang ating unang pagbasa ay sulat ni San Pablo sa taga-Kulusas, Kabanata 1, talata 9 hanggang 14, na kung saan na sinasabi ni San Pablo na mamuhay silang karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sagana sa mabuting gawa, upang ipakilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat ayon pa Salmo 97, ang Diyos ay naghahayag, at ang pagpahayag niya sa lahat ng tao ay ang kanyang kaligtasan. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 11, ang ating Panginoon ay napunta sa isang baybayin sa lawa ng Genesaret. At dahil nakita at narinig ng mga tao, pumunta sa Kanya upang hindi siya mahirapan. Sumakay siya sa isa sa mga bangka. Ang bangka na kanyang napili ay ang bangka ni Simon Pedro na isang mangingisda. Pagkalulan niya doon, siya ay nagtuturo sa mga tao tungkol sa mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Yun pong ginagawa ng ating Panginoon. Una sa lahat, ang pagtuturo. Siya ay nakasakay sa bangka na ang ibig sabihin, ang hangin
mula sa baybayin na papunta doon sa dalampasigan, ay siyang magdala ng kanyang tinig upang ang lahat ay makarinig sa kanyang mga tinuturo. Kaya mahusay po ang kanyang ginagawa. Pangalawa, noong matapos na siyang nagtuturo, sinabi niya kay Simon Pedro na siyang may-ari ng bangka na pumalaot. Pumalaot upang mangingisda. Pero si Simon Pedro nagsabi, buong gabi sila nangingisda, napapagod sila, ngunit wala silang huli. Pero nanalig siya sa ating Panginoon kasi sinabi niya, ngunit dahil sinabi mo, gawin ko. At noong ginawa ni Simon Pedro ang pagpapalalim, pupunta sa malalim na kunti, at kanyang inihagis ang lambat, napakarami ang kanyang nahuli na mga isda, kaya siya ay nanggilalas kasama ang kanyang mga kasamang mga mangisda na si Santiago at si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Si Simon Pedro, sabi niya, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Ang sabi naman ng Panginoon, hindi tumitingin ang Panginoon sa kasalanan ni Simon Pedro. Ang tinitingnan niya kung ano ang misyon. At ang misyon ni Pedro ay ganito, huwag kang matakot, mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao. Siya ay mangingisda. Hinuhuli niya ang mga isda. Iyon ang level ng kanyang trabaho. Itinaas ng ating Panginoong Hesus ang kanyang antas ng kanyang buhay sapagkat siya ay hindi na mangingisda ng isda. Siya ay pupunta na sa tao upang ang lahat ng tao ay hikayatin na sumunod sa Panginoong Hesus, na sumunod sa kalooban ng Diyos, na makinig sa salita ng Diyos at isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya ito yung tinatawag na kung anuman ang katayuan natin, kung tayo'y mananalig at sumasang-ayon sa Panginoon, iangat ang ating level o antas ng buhay at pagkatao. Ang kailangan lang na tayo ay magkaroon ng kabukasang loob. Pangalawa, pagpakumbaba. Pangatlo, pananalig na tunay. At dagdagan pa ng pag-ibig ng Diyos. Dito sa buhay natin, ganun rin tayo tinatawag ng ating Panginoon. Kaya itong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 4, na sinasabi ng ating Panginoon Hesus na pumalaot ka. Pupunta sa malalim pa. Kasi ipanagagi is to bathos. Bathos, kalaliman ng buhay. Kung minsan ang ating pananalig at panampalataya kulang sa bathos, pagpapalalim, paghahanap ng saysay, paghahanap ng kahulugan, upang ang lahat ng ating ginagawa na naugnay natin sa kung anumang pinag-ugnay sa ating gawain, ay ating makikita ang saysay. Lalo tigit na, kapag ang ating ginagawa ay sa pangalan ng Panginoong Diyos, kailangan pang palalimin. Kailangan pang bigyan ng malalim na kahulugan ang lahat. At ito'y nangangailangan ng pananalig o ng panampalataya. Kaya nga sinasabi ni San Agustin, nananalig ako at dahil sa aking pananalig, nagkaroon ako ng kaalaman at karunungan na makilala ang Diyos. At noong nakilala ko siya, lalo pang lumalalim ang aking pananalig sa Kanya. Ang unang kailangan natin ay ang pananalig. At kapag tayo'y nananalig sa Diyos,
At pinalalim pa natin ito sa pamagitan ng masigla na pagsasaksi ng ating pananalig sa Diyos. Sa pamagitan ng ating buhay na buhay o taos-pusong pag-ibig sa Kanya na pahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Magkaroon ng bunga ang lahat ng ating ginagawa. Magkaroon ng saysay ang lahat ng ating kinikilos sa pangalan ng Panginoon. Magkaroon ng kabuluhan ang ating ginagawa sa buhay. At dahil dito, tayo'y tinatawag din ng ating Panginoon gaya ni Simon Pedro, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao. Ang pagmalakaya ng mga tao ay ang paghikayat sa lahat upang sila'y makakilala ng Diyos. At kung makakilala na sila, lalapit na sila sa Diyos dahil dinadala natin ang kaalaman ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil dinadala natin ang mabuting balita o ebanghelyo tungkol sa Panginoon sa kanilang buhay. At kung ilalapit natin ang Diyos sa kanila, sila na rin ay makalapit sa kanilang sarili sa Diyos at magkaugnay-ugnay tayo na isang sambayanan na pinagbuklod sa pananalig, sa pag-ibig at tunay na panampalatayang buhay sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating panampalataya na ating ipinapahayag ay isang panampalatayang lumalalim, isang panampalatayang lalo pang makabuluhan. Sapagkat kung atin lang tinatago ang ating pananalig, ang ating debosyon sa ating Panginoon, at hindi natin ito nabahagi sa iba, ito'y manatili lang sa atin na hindi lumalago, hindi nagpapalago sa atin, hindi rin nakatulong sa ating kapwa-tao. Kaya kinakailangan sa buhay natin, ipahayag natin, ibahagi natin ang ebanghelyo sa lahat ng tao, lalo na ngayong postmoderno na panahon, na kung saan ang lahat ay nalulong sa mga gadgets, sa mga iba't ibang mga apps at mga laruan sa internet. Lalo na ngayon na iba't ibang mga gawain na kung minsan ang mga tao'y hindi na sentro sa mga makabuluhang bagay sa buhay dahil sa iba't ibang mga ginagawa sa modernong panahon na sobra ang pagkamaterial at pagkahumaling sa mga panibagong mga imbensyon at mga gadgets at mga apps at kung ano pang mga makikita natin sa cyber na teknolohiya at nawala na ng isang pag-ugnay sa mga malalalim, sa mga mahalaga, sa mga esensyal na bahagi ng buhay, gaya ng panampalataya, gaya ng pag-ibig, gaya ng tunay na kapayapaan, gaya ng pagkilala sa tao, at higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid ko, tayo'y tinatawag na maging instrumento sa pagdala sa Diyos sa ating kapwa, at ang ating kapwa hikayatin natin tungo sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.